At yun mga guys, magandang araw sa inyo. Magtatato na naman tayo ulit ngayon at sigon at kiluwa yung gagawin natin. So ito yung sinabi ko nung nakaraan na gagawa ako ng separate video about sa Hunter x Hunter tattoo. So 5RL yung ginamit natin dito na pang lining sa lahat para makuha natin yung saktong lining ng tattoo na to. So 5RL guys ang pinakagamit na liner sa lahat. At ito yung pinaka the best for me na gamitin ng mga nag-uumpisa pa lang magtattoo. Medyo marami pa lang nagtatanong sa akin kung ilang volts ba yung ginagamit ko every time na nagtatato ako ng mga whip shading. Sagot ko dyan ay depende kung anong machine yung gamit mo. Kasi guys, yung OG ay meron siyang mode pang whip shading at medyo mataas yung voltahe niya. Pero kung regular na machine lang yung ginagamit mo, para sa akin, ibaba mo na lang yung voltahe para yung takbo ng karayom mabagal at makagawa ka ng whip shading. Kasi guys, kung mabilis yan, hindi dotted shading yung magagawa mo. Medyo line works yung magagawa mo. Kaya mas okay talaga na ibaba mo yung voltahe. Dito pala sa ginagawa kong tattoo, ay 5RL na din yung ginagamit ko pang shading sa mga maliliit na detalye. Kasi guys, kung Magnum yung gagamitin mo dyan, medyo matatagalan ka. Kaya mas okay talaga na 5RL na yung gamitin mo. Pero bago nyo gawin yon, meron akong sasabihin sa inyo na diskarte para hindi magkaroon ng problema yung gagawin yung tattoo. Sa tuwing mag-shading kayo gamit ang 5RL, huwag nyo masyadong idiin yung needle nyo guys. Kasi may tendency yan na mag-keloid. At usually, doon nagkakaroon ng problema yung mga nag-uumpisa palang mag-tattoo. So ayan, alam nyo na yung diskarte guys pagka gagamit kayo ng 5RL pang shading sa mga detalye ha. Tandaan nyo yan. At dito naman tayo kung papaano ako mag-lining. So tuwing magla-lining ako, dahan-dahan lang talaga. Kung mapapansin nyo sa video na to, medyo may kabilisan at hindi yan normal. Kasi pinabilis ko lang talaga yung video para may upload ko ng medyo mabilis. Kasi guys, kung i-upload ko to ng real time, medyo mahaba talaga tong video na to. Aabot to siguro ng mga 10 minutes pataas. At siguro baka magsawa na yung mga viewers ko. Kaya pasensya na kayo. Kung gusto nyo mapanood yung real time video nito, i-visit nyo yung YouTube channel ko. Andyan yung name ng channel ko sa screen at doon mo mapapanood yung real time video ng tattoo na to. Tapos dito naman tayo sa shading guys. Ang ginamit ko na needle ay 9cm. At ito yung pinaka the best na needle kapag gumagawa tayo ng mga anime tattoo. Kasi guys, pwede to pang maliliit na detalye at pang medyo malaki na rin. Pero kung sobrang liit talaga, mas okay na mga RS yung gamitin mo at saka kahit yung RL para masungkit nyo talaga yung mga singit-singit na detalye. Kasi kung eto, baka magkaroon kayo ng mga sobra-sobrang shading at hindi magiging malinis ang itsura ng gagawin yung tattoo. At kung mapapansin nyo sa buhok ni Gon na light shading, ang ginawa kong style dyan ay cross para hindi masyadong visible yung mga guhit-guhit na parang kinalahig ng manok. Kasi guys, kung isang stroke lang yung pag-shading nyo, mahalata po yun. At medyo marami akong nakikitang tattoo artist na gumagawa nun para mapabilis yung pagtatattoo nila. At ang payo ko sa mga nag-uumpisa pa lang magtattoo, huwag nyo muna pong gagayahin yon. Kasi medyo kailangan ng medyo madaming experience para gumawa ng ganong klaseng shading. At dito naman tayo guys kay Kiluwa. Yun pa rin yung ginamit kong needle dito, yung 5RL. Tapos sa bandang buhok, nag-floater lang ako dyan ng lining ko para mas medyo manipis pa yung guhit. Yun yung gawin yung style para mapanipis yung lining nyo gamit ang 5RL. At yun pala guys ang isang technique para makagawa ka ng manipis na linya. Dapat floater. Tapos parang dumadampi lang sa balat yung karayom. Dapat accurate din yun. At kung gusto mo naman makapal, medyo may diin ng konti. At sa totoo lang, may mga time na magkakaiba talaga yung diskarte natin sa paglilinya. Gawa ng magkakaiba kasi tayo ng texture ng balat. Kaya dapat marunong ka rin sa adjustment, sa volts, tapos sa lalim ng baon, mga ganyan. Para kung maka-encounter ka man ng ibang texture ng balat na mahirap magpabaon ng tinta, kayang-kaya mo na yon kasi alam mo na yung mga gagawin. Medyo madaming ang nagtatanong sa akin kung paano ba ako mag-shading at kung paano ba ako magtimpla ng black and gray. Guys, wala talaga akong accurate na ginagawang timpla paggawa ko ng black and gray tattoo. Basta tinatansya ko lang. At kung nag-uumpisa ka pa lang mag-tattoo, doon ka muna sa pinaka-light. Tapos, gumawa ka ng adjustment pagka nakita mo na yung resulta pagka gumaling yung ginawa mong tattoo. Doon, may iaayos mo yung mga ginagawa mo. Oo, sasabihin ng iba na parang doble yung sakit. At least, hindi naman sila magsisi sa uli. Kasi kung ida-dark mo na kagad yung tattoo,
mahihirapan ka na mag-adjust nun sa susunod. At ang unang dapat matutunan ng nag-uumpisa pa lang magtattoo ay yung size ng gagawin mo. Kumbaga dapat saktong-sakto siya sa paglalagyan mo. Hindi yung maliit na parang tinipid. Pero guys, pag mga ganitong style, yung parang patch, okay lang naman yan. Pero kunyari, kung Poseidon or mga koi, dapat saktong-sakto para hindi magsisi yung kliyente natin. Napakadami ko kasing nakikitang tattoo na maliit sa braso, tabingi, yung iba oversize, tapos hindi maayos yung mga lining, mga ganyan. So yun yung mga common error na nakikita ko sa mga nag-uumpisa pa lang magtattoo. Kaya dapat guys, pag-aralan nyo yun maigi para hindi kayo magkaroon ng problema. At paano nyo ba magagawa yon? Sundin nyo lang guys yung mga sinabi ko, kasi yun yung pinaka basic sa pagtatattoo. At sigurado ko pag nagawa nyo yun, baka mas marunong pa kayo sa akin magtattoo. Oo guys, hindi magaling kundi marunong lang. Ayusin nyo kasi yung tamang lining, shading, contrast, yung mga ganun, 'di ba? O guys, parang kilala nyo na kung sino yun ha. Never mind nyo na lang yun guys. Basta ito ang tandaan nyo. Kahit maging magaling kayo, hindi lahat ng tao mapiplease nyo na magustuhan or magalingan sa mga ginagawa natin. Meron talaga silang masasabing hindi maganda. Kaya dapat tanggapin natin yon. Sinabi ko to hindi para magalit sa tattoo artist na yon, kundi para ma-inspire yung mga nag-uumpisa pa lang magtattoo na wag tumigil sa pangarap nila. Gawin nyo yon inspirasyon. Sa ngayon, pangarap ko muna guys yung tuparin nyo. Paki-like at follow naman ng Facebook page ko. Hindi, joke lang po. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sa susunod ulit. Bye!